Mula Atimonan, Quezon, dumayo kami ng Real hanggang Infanta upang masubukan ang mga fishing spot na mga iniidolo kong content creator na angler na nagmula sa bayan ng Infanta. Walang iba kundi si Dalaga Ganda na yan. at ang nag-iisang kahuway. Ay, huwi! Dali, amo mo, ha? Zap! Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? G! Mag-aalas 9 ng umaga na makaalis kami ng bayan ng Atimonan. At sa wakas sa tinagal-tagal ng Akitan na tuloy din ang aming Infanta. Fishing trip na may kasamang road trip. First time ko makakapunta ng Infanta. Second time ko naman sa Real. Nagpasya ako na mag-OBR na lang. Biglaan kasi yung Akitan. Wala na kasi akong time para i-kondisyon yung motor na pambiyahe ko. Umayag naman yung tropa natin ay angkas na lang ako. Meron din kasi kaming kukunin ng motor sa Infanta at ako magmamaneho nito pauwi. At paglabas namin ng Old Sigsag Road, diretso na ng Lucena. May quick stopover lang kami sa NBI dahil may claim na dokumento yung aking tropa. Pagkatapos ng stopover namin sa Grand Terminal, bakbakan na ulit para mas smooth ang biyahe. Lumigo kami dito sa bypass ng Tayabas. Diretso na papuntang Lukban. Solid din kasi dumaan dito, napakaganda ng mga tanawin. Bukod pa doon, walang traffic dito, hindi katulad pagdadaan ka sa bayan. Maganda yung panahon ng bumiyahe tayo, sayang nga lang at hindi nagpakita ang Mount Banahaw. Medyo maulap kasi. Sa punto na to, nagtatanungan na kung saan kami kakain. Wala pa kasi sa amin, nag-aalmusal. Dalawang motor pala kaming bumiyahe, bali 3 katao kami. Siya pala yung tutuloyan namin. Nang makalabas kami ng bypass ng Tayabas, pagdesisyonan ng lahat na sa ma-exit na lang ng Lukban Bypass Road kami kakain. Sa puntong to, papasok pa lang kami ng Lukban Bypass Road pero talaga nakakagutom na. Jollibee, baka naman. Nakarating na kami sa exit ng Lukban Bypass Road. Nakapili na din kami ng kakainan. Fast forward, Pagsangan Laguna na. Medyo sumama ang panahon pagdaan namin ng Luciana, Laguna. Pagdaan namin ng Lumban, plinano na namin magpagasolina pagdating ng Siniluan. Sa punto na to, medyo tinatamaan na talaga ako ng antok dito. Ang dami ko kasing nakain. Medyo kulang din ako sa tulog. Alas 12 na ng tanghali to. Sobrang init ng tumatama na hangin. Kaya sobrang nakakaantok talaga. Touchdown, Pami, Laguna. Medyo nawala yung anto ko nang makita ko tong motor na to. Grabe yung tindig. Sa internet ko lang nakikita to. Di ko akalain na may encounter ko pala to sa biyahe namin na to. Sinusulit na namin ang pahinga dito dahil sigurado magiging matagtag ang mga susunod namin daraanan. Grabe naman kasi talaga ang mga lubak dito. Sa susunod na video, papasukin namin ang bahay ng Suna. Next episode, magkakaalaman na kung talagang proven yung mga spot ng mga idol natin. O baka naman masiro tayo at mapatumbling na lang tayo pa uwi. See you next episode. Peace out. Gara, lumabas ka. Andito na ang mga Katski. Ano ba ganamat yan ng lubak at yan ng alikabok dito sa inyong bayan? Ligo naman sa alikabok eh. Kawawa naman yung suspension ni Brownie. Welcome back sa part 2 ng ating Atimonan to Infanta fishing trip. Nagtuloy-tuloy lang kami sa biyahe. Pero expected na namin na sa unahan may nakabang na ganito. Grabe yung lubak dito. Talagang sirang-sira yung kalsada. Maliligo ka talaga sa alikabok. Kailangan galingan mo talaga sa pag-iwas sa lubak. Kundi, simple lang ang mangyayari sa'yo. Ito yung part na nakapagpabagal talaga sa biyahe namin. Hindi pa naman kami maka-overtake ng maayos. Kasi two-way lang yung kalsada. Tapos, ang lalaki pa ng mga kasabay. Ang dami ring mga kurbada. Kaya wala kami nagawa kundi sumabay na lang sa flow ng traffic. At singhutin na lang ang makapal na likabok. Naalala ko nung una kaming dumaan dito sa Real. First week ng May nitong taon lang. Naka 4 wheels kami nun. Kamuntika na kaming maiwanan ng bangka. Nag-stopover muna kami sa kantuhan na to para mag-water break. At para na rin ipagtanong yung pupuntahan naming spot. Yung spot sa malapad na pinestuhan ni Dalaga. At pagtapos dun, babalik kami dito para magtuloy na pa Infanta. Wala na kaming sinayang na panahon pagkatapos mag-water break. Binakbakan na agad namin yung papuntang spot. Kating-kating na kasi kami humagis. Ang ganda kasi ng panahon tapos mukhang hibas pa. Sa mga punto na to, ini-imagine ko pa rin yung mga huling na picture ni Dalaga sa spot na yon. Ganda na yan. Ay ganda na yan talaga, paldo. At nang makita na namin tong marker ng I Love Malapad, ay mukhang ito na nga yung lugar na napanood ko sa content ni Dalaga. Pagdating namin, hindi lang pala kami nagbabakasakali sa spot na to. May mga nauna na sa amin pumesto at mukhang wala pa silang napapalan. Pero ganun pa man, nag-set up pa din kami. Sa mga pagkakataon na to, medyo bumaba talaga yung moral ko. Medyo nabawasan yung excitement. Nausap kasi sila nung kasama ko. Positive nga, kanina pa daw sila pero wala pa silang ni isang isdang napapalan. Ni strike man lang daw, wala silang naramdaman. Aray mo, mukhang masisiro kami ngayon. Pero sinubukan pa rin namin, kalahating oras siguro kami nagka
nagkakas. At gaya ng sinabi ng mga nauna sa amin, wala talagang strike. Hindi ko na nabidyohan yung pagkakas ko. Hindi pala napindot na maayos yung play button. Lumipat ako ng spot kasi wala talagang kagat. Munahan ako dito sa may resort. Nagbabaka sakali, baka dito tumatambay mga isda. Pero wala talaga ni isang nagparamdam. Kaya sumibat na lang kami. Pumasok na kami ng bayan ng Real. At rerekta na kami ng Infanta. Mag-aalas 4 na to ng hapon. Medyo nakakaramdam na kami ng pagod dito. Ganun talaga siguro kapag zero. Pero ganito talaga sa pagpipishing. Ang importante, nakapag-fishing ka. Bonus na lang palagi yung huli. At saka hindi naman kami lugi. Napakaganda ng pinuntahan naming spot. Sarap siguro mag-camping doon. At eto na nga, nakapasok na kami ng Infanta. Medyo nabuhayan ako dito pagdaan namin doon sa Arco. Ba talaga ang pakiramdam kapag first time mo sa isang lugar? Nakakabali talaga ng liig. Pagdaan nga namin sa part na to, sinabi ng kasama ko na dyan naman daw kami dadaan pauwi. Diretso daw yan daan na yan papuntang Santa Maria, Laguna. At isa din yun sa kinai-excite ko. Pangarap ko din talaga makapag road trip doon kasi quality talaga yung mga sceneries. Lumiko pala kami dito sa may Mr. DIY. Shortcut daw to papunta doon sa apartment ng aking kasama. Hindi ko lang sigurado kung bypass road nga ba to. Nabawi agad yung alay doon sa rough road namin dinaanan. Ang ganda rin ng view dito, panalo. Medyo may hawig to sa bypass ng Candelaria kasi marami ka ring palaya madadaanan. Ang plano namin pagkarating magpapahinga na tapos kinabukasan na kami magpipishing. Pupuntahan namin yung spot ni Kahuway. Ang favorite spot niya sa barangay Pinaglapatan. Ay magpalo ka na. Dalian mo. Hanggang dito na lang. Ay huway! At eto na nga, nakapasok na kami ng Infanta. Medyo nabuhayan ako dito pagdaan namin doon sa Arco. Ba talaga ang pakiramdam kapag first time mo sa isang lugar? Nakakabali talaga ng liig. Plano namin pagkarating magpapahinga na. Tapos kinabukasan na kami magpipishing. Pupuntahan namin yung spot ni Kahuway. Ang favorite spot niya sa barangay Pinaglapatan. Ay welcome back sa part 3 ng ating Atimonan to Infanta Fishing Trip. At nandito na nga pala kami sa spot ni Kahuway sa barangay Pinaglapatan. Pagdating namin ay agad kaming umakyat sa ibabaw ng flood control project na to. At ganitong view nga ang tumambad sa amin. Dito ay talaga namangha ako sa aming nakita. Maganda yung pagkakagawa ng riprap ng flood control. Dito ay makikita mo ang kagandahan ng Agus River. Matatanaw mo din ang nagagandahang bulubunduki ng Sierra Madre. Dito lang yan sa may General Nakar. Ayon sa Google Maps, itong Agus River ang nagsisilbing boundary ng Infanta at ng General Nakar. Lumipat pala kami ng pwesto. Hindi kasi kami pwede doon sa una namin pinuntahan kasi ongoing pa yung pagkakwari doon. Kaya lumipat kami sa pinakandulo ng flood control. Pagka-check namin sa lugar, napagpasya namin na dito na lang pumwesto kasi maganda naman yung spot. Kaya nag-set up na agad kami. Sinking Mino pala yung una kong ginamit dito. Kasi sa mga content na napanood ko kay Kahuway, effective to mga ganito. Gumagamit pala ako ng fishing snap. Magta-trial and error pa kasi ako. Kasi yung plan B ko kapag walang kagat sa Mino, magsusoft bait ako. At nang makatapos na nga ako mag-set up ay wala na akong sinayang na oras. Naghagis na agad ako. First cast ko nga pala dito, walang kagat. Maganda pala yung weather condition nung nag-fishing tayo dito. Sakto lang yung init at hindi naman ganun kalakas yung hangin. Perfect timing din kasi hibas tayo dumating dito. Medyo matagal din pala yung pag-retrieve ko ng line dito. Kasi malayo talaga yung tapon ng lure natin. Na-achieve lang yun pag maganda yung tono ng setup mo. Dapat medyo mahaba yung fishing rod mo at saka nakapass yung action nito. Sa pang factor, dapat manipis din yung line mo. Tsaka dapat naka-shallow spool yung reel mo. At syempre, dapat maganda yung pagkaka-design ng lure. May mga lure kasi na kahit mabigat, malapit lang yung tapon, lalo na kapag medyo malakas yung hangin. Disclaimer lang pala guys, lahat ng sinishare ko sa inyo based on my own experience lang. Nakailang cast pa nga pala ako dito, kaso wala talagang strike, kaya nagdesisyon ako magpalit ng kulay ng lure. Nagbabaka sakali na kapag pinalitan ko ng mas matingkad na kulay, mapansin na ito ng mga isda. 6.5 grams pala yung ginamit ko dito. Tapos chinek ko yung action niya kung maganda ba siya lumangoy. At positive, maganda siya lumangoy sa tubig. Nagcast lang ako na nagcast. Subalit, di pa rin tayo pinalad. Wala pa rin talagang strike, kaya wala nang natitirang ibang paraan kundi execute yung plan B. Gumamit na ako dito ng soft bait. Para sa akin, anti-zero talaga to. Ang downside lang nito ay mababa na yung chance mo makapagpakagat ng mamaw. Yung setup ko pala dito, nilagyan ko ng isang sabiki para magmukhang may hinahabol yung soft bait ko. At hindi nga ako nagkamali sa pag-switch sa soft bait. Dito ay nakakaramdam na ako ng mga strike. Pansin ko din na meron ng mga humahabol. Medyo binilisan ko lang yung action ng pag-retrieve ko. At hindi nagtagal, tinamaan ko din yung strike. At sa wakas, sa tinagal-tagal, nakapagpalan din tayo ng isda. Talakitok pala ang tawag dito sa isdang napalan natin. Hindi man natupad yung target natin na makahuli ng mga agat. Pero thankful pa din kasi hindi tayo nasiro. Napatunayan na naman natin na wala sa mahal ng setup yan. Tulad nitong fishing setup ko na to, budget milan to. Tsaka kahit masiro man, tingnan mo naman tong view na to. Worth it pa rin yung dayo natin dito. Dito pa lang sa napuntahan nating spot, panalong panalo na. Pagkatapos ko nga makapagpalan ng talakitok. Sa di inaasahan, sumabit yung soft bait natin. Pero sinubukan ko pa rin tong i-retrieve. Nagbabaka sakali nabibitaw to sa kanya sinabitan. Buti na lang nabawi ko pa. Sa susunod na video, lilipat kami ng spot. Sinulit namin yung maghapon na pagpipishing dahil sigurado kinabukasan uuwi na kami. At sa wakas, matutupad na yung pangarap ko makapag road trip sa Marilaki. See you next video. Peace out. At hindi nagtagal, tinamaan ko din yung strike.
At sa wakas sa tinagal-tagal nakapagpalan din tayo ng isda. Zap! Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? G! Hindi tayo binigo ng spot ni Kahuey. Nakapagpalan tayo ng talakito. Ngunit sa hindi inaasahan ay sumabit yung pamiwas natin. At eto na rin yung naging hudyat para lumipat tayo ng pwesto. Pagpasya namin, hanapin yung bugaong spot ni Kahuey. Dahil sinisibadan din naman ng mga agat doon. Dito pala kami nakaspot sa barangay Pinaglapatan. Etong Google Maps yung ginagamit namin para maghanap ng spot. Dahil lang kami at wala kaming kasamang lokal, nahihirapan kaming humanap ng magandang spot. Eto palang sinum ko dito, ito yung riprap ng flood control. Kung napanood nyo yung previous video, ay eto yung inakita naming hagdanan. Tapos binaybay na lang namin hanggang makarating kami sa dulo ng riprap. Pagkakahanap namin ng pwesto ay napadpad kami sa bangkang to. Sa spot na to ay gumamit ako ng deep dive na lure. Nagbabaka sakali na baka makachamba kami dito ng mga agat. Subalit makalipas ang maraming hagis wala sa aming nagparamdam. Medyo malakas na rin kasi yung agos ng tubig. Kaya naman napagpasyahan namin napuntahan na yung tabing dagat. Pero magiging pagsubok pala namin dito ay kailangan namin tawirin ng mga ilog para marating namin ang tabing dagat. Kaya wala kami nagawa kundi sumuko na lang. Medyo mataas na kasi yung tubig ng mga oras na yan. Kaya hindi na kami nakapagsapalaran pa. Lumipat pala kami dito sa Dinahican Port. Ang balak na lang namin maghahagis na lang kami ng konti tsaka tatambay na lang. Medyo napagod na kasi kami sa maghapon namin pamimiwas. Kaya dito na lang namin binalak magpahinga. Pang-aging na lang pala yung ginamit kong lure dito. Subukan na kasi to. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan ko nabili. Pagdating pala namin dito kami pa lang yung tao. Medyo mainit pa din kasi. Nakailang hagis ako sa pwesto na to pero wala talagang nagparamdam. Kaya lumipat ako sa kabilang side ng pier. At dito meron nga tayong napakagat. Sa tansya ko ay mangilo. Mangingilo ka sa sobrang liit. Pagkaangat ko nga natanggal pa ito sa biwas. Nung magliligpit na pala kami, nagsidatingan na yung mga tao. At totoo nga pala na madami nga palang tumatambay dito. Medyo na-extend nga yung standby namin. Ang lulupit naman kasi bumaklip ng mga bata dito. Magpapadilim-dilim pa sana kami ng konti para makita namin ang itsura nitong pier sa gabi. Kaso nga lang, tinatamaan na kami ng antok at gutom. At eto na nga yung araw, uuwi na kami ng Atimonan. Sa biyahin to, hindi na pala ako OBR ng kasama ko. Iuwi na kasi namin tong motor na to. At ako pala ang magmamaneho. Sayang nga at limited lang yung pagstay namin dito sa Infanta. Ang dami ko pang gustong puntahan. Kaya lang, kailangan na talaga naming umuwi. Kasi hinihintay na kami ng mga obligasyon namin. At naka-take off na nga pala kami. Hindi na kami nakapag-almusal. Medyo tinanghali kasi kami. Sa daan na lang kami kakain kapag inabot ng gutom. Tsaka may baon naman kami. Baon namin yung mga memories na na-experience namin dito sa biyahe namin sa Infanta. Sobrang solid ng Infanta. Kung papala rin makabalik, mas i-explore ko pa. Kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo pang makita yung mga upcoming videos ko, pwede mo i-follow. Paki-comment naman guys yung mga gandang pasyalan sa Infanta. At isasama ko yan sa itinerary natin kung papala rin makabalik. Next video guys, Marilaki Gaming. Mag-i-stop over kami sa Victory Peak at matutupad ko na makarating sa KM90. See you next video guys. Peace out. At eto na nga yung araw, uuwi na kami ng Atimonan. Sayang at limited lang yung pagstay namin dito sa Infanta. Ang dami ko pang gustong puntahan. Kaya lang, kailangan na talaga naming umuwi. Kasi hinihintay na kami ng mga obligasyon namin. Zap! Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? G! At naka-take off na nga pala kami. Hindi na kami nakapag-almusal. Medyo tinanghali kasi kami. Sa daan na lang kami kakain kapag inabot ng gutom. Tsaka may baon naman kami. Baon namin yung mga memories na na-experience namin dito sa biyahe namin sa Infanta. Sobrang solid ng Infanta. Kung papala rin makabalik, mas i-explore ko pa. Nakalabas na nga pala kami sa town proper ng Infanta. Nag-stop over kami sa may barangay Tongohin para bumili ng pasalubong. Walang iba kundi ang pinagmamalaking kakanin ng bayan ng Infanta. Ang pinakamasarap nilang suman. Ang suman balobo o mas kilala sa tawag na sumang Infanta. Sa sobrang sarap nito ay talaga namang hindi pwedeng hindi ka bibili kapag dadaan ka ng Infanta. Dito pala ay kinulang yung stock ni ate. Tinuro niya ako dito sa may unahan, medyo bumalik lang ng konti. Sa mga curious pala kung saan parte ito sa Infanta, dito nyo lang ito matatagpuan sa may junction ng Marilaki at Pami, Real, Infanta Road. Pag nakita nyo na yung triangle, nasa tabing kalsada lang naman to. Makikita nyo agad yung mga stall na nagtitinda ng mga pasalubong. Pag dadaan pala kayo ng umaga, baka malampasan nyo sila. Pag sobrang init kasi, may mga tabing yung mga stall nila. Suportahan natin sila guys. Goods naman yung mga paninda nila. Balik tayo din sa suman. Dinadayo ko din to kapag may nyug-nyugan festival sa Lucena. Diretso na agad sa boot ng Infanta para makabili ng suman na to. Oo nga pala guys, malapit na ang Nyug-Nyugan Festival ngayong August. Kung hindi pa kayo nakakapunta, subukan nyo na para ma-experience nyo ang Nyug-Nyugan Festival. Kalahok ang iba't ibang bayan sa Quezon. Search nyo na lang guys kung anong exact date. Mostly naman mga mid ng August yun. Syempre naman pag pumunta kayo doon, bisitahin nyo na din ang boot ng Atimonan para naman matikman nyo ang iba't ibang produkto na gawang Atimonanin. Ako nga pala yung tutoy na naka-duty dyan sa boot ng Atimonan. Way back 2018 Nyug-Nyugan Festival pa to. JO ako nyan sa Tourism Department. Pinaligan ko na pala yung kasama
kasama ko dito. Tatagusin na namin ng Marilaki. Panigurado, busog na naman ng mga mata. Eto pala yung naging biyahe namin mula Infanta. Nag-stop over kami sa Tunguhin para bumili ng pasalubong. Tapos ang next destination namin ay sa Victory Peak na. At rolling na pala kami dito sa Marilaki. Grabe, sobrang solid naman pala talaga mag-rides dito. Hindi na nakakapagtaka kung ba't ang daming riders ang pinipili ditong mag-rides. Sobrang kalmado naman kasi ng paligid. Instant therapy talaga. Kung taga-syudad ka, talaga namang marireset ang isipan mo dito. Kaya naman, kapag babiyahe ka dito, siguraduhin mo na sa kondisyon talaga yung sasakyan mo. Tansyahin mo din yung gas mo. Mahirap kapag dito kayo nabutan ng aberya. Wala na kasi halos gasolinahan dito. Wala na rin mga motor shop. Tumigil pala kami dito sa tulay na to. Medyo nakuha kasi nito yung atensyon namin. Ang ganda naman kasi ng view. Ginamit na din namin yung pagkakataon para makapag-unat-unat. Kung may drone lang ako, hindi pwedeng hindi paliliparan to. Grabe, ang ganda dito. Bawin-bawi na agad yung pinanggas. At nakarating na nga pala kami dito sa Victory Peak. May babayaran ka pala dito ng 20 pesos para sa entrance fee. Sobrang affordable. Maaari ka nang umakyat. Makakapag-overviewing ka na. Tingnan nyo naman yan. Sa halagang 20 pesos, may ganito kagandang view ka na. Palagi itong dumadaan sa feed ko. Sayang nga, tinanghali kami. Hindi ko may experience na sobrang hamog dito. All goods lang din naman kasi makikita ko yung ganda ng mga bulubundukin. Maganda rin pala yung garden nila dito sa itaas. Bagay na bagay mag-picnic dito. Hindi ko lang natanong guys kung pwede bang mag-camping dito. Wala kasing katao-tao nung dumating kami. Nakalimutan ko na ding itanong doon sa pinagbayadan namin ng entrance. Kung may nakapag-camping na sa inyo guys, paki-comment naman dito kung pwede. Sa mga nakarating na dito sa Victory Peak, paki-comment na din kung kailan kayo nakarating. Sino kasama nyo? Kung may pictures pa kayo, paki-comment na din. Sabay-sabay natin balikan yung mga memories nyo dito. Especially memories nyo ng ex mo. Aray mo. Next video guys, sa wakas nakarating na din ako ng KM90 o Little Baguio kung tawagin nila. Pupuntahan din namin ang Mahayhay Falls. Kung nakaabot ka sa parte ng video na to, pwede mo akong i-follow para mapanood mo pa yung mga upcoming videos ko. Hihirit na din ako ng like at share. Maraming salamat guys. Peace out. Yan nyo naman yan. Sa halagang 20 pesos, may ganito kagandang view ka na. Nakarating na nga pala kami dito sa Victory Peak. Kung may pictures pa kayo, paki-comment na din. Sabay-sabay natin balikan yung mga memories nyo dito. Especially memories nyo ng ex mo. Aray mo. Zap. Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? G! At sa wakas, for the first time, narating ko na ang isa sa sikat na pasyalan dito sa Marilaki. Wala nang iba kundi ang Kilometer 90. Kilala din to sa bansag na Little Baguio ng Quezon. May babayaran pala kayong 50 pesos para sa entrance fee. Sayang nga, wala pa akong sticker. Hindi tayo makakapag-iwan ng bakas natin dito. Kahit nga sana ID picture, palag na sana. Kaso wala talaga tayong dala. Buti pa tong mga na-flex natin. Siguro mga ex nila nagdikit dito sa wall. Umakyat na pala kami dito sa taas. Dito nga pala makikita yung view. Wala namang masyadong special. Pero mukhang under development pa din naman. Wala din masyadong tao nung pumunta kami. Siguro dahil medyo tanghali na to. Tsaka sobrang init din. Nagpicture-picture na lang kami dito sa view deck platform na to. Para kahit papaano naman may pang my day tayo. At eto nga yung fishing rod natin. Nakarating din ng Kilometer 90. Sobrang init ng mga time na to. Hindi na namin kinaya. Medyo nagpaparamdam na din yung gutom. Kaya bumaba na kami para magpatuloy sa biyahe. Eto pala yung POV nung bumababa na kami. Bago umalis, nagpakain muna ako dito sa Leon. Tiger pala. Wala na, pang my day na. Sheesh! Dito na kami nakapananghalian sa Santa Maria, Laguna. Kanya-kanya muna kami. Pagkatapos kumain, nagpahinga lang kami ng konti. Tapos sibat na ulit. Gandahan lang dito sa nakainan namin. Wala kaming kasabay. Salamat pala sa may-ari nitong kainan na to. Sobrang accommodating. Napakamura pa ng mga pagkain nila. May libre pang mainit na sabaw. Tigas nga ng mukha ko. Milit pa ako ng isa. Wala ba namang almusal eh. Gutom na gutom yarn. Niligpit naman namin pinagkainan namin guys para naman makabawi si ate. Hindi na namin nahintay si ate para magpaalam. Mukhang may ginagawa siya sa loob. Sayang nga hindi ko siya na-picture. Para sana na-promote din natin yung business ni ate. Ang dami ko na kasing nakain ng karinderya. Bibihira yung nag-i-entertain ng mga customer. Yung iba nakasimangot pa habang nagsiserve. Hayaan nyo guys, pag nakabalik ako ng Santa Maria, Laguna, papakilala ko sa inyo si ate. O-promote ko na din yung kainan niya. Napagpasyahan pala namin guys sa dumaan muna ng Pagsanhan, Laguna. Nasa palengke kasi yung utol ko. Magwa-water break lang kami doon, tas diretso na kami ng Mahayhay, Laguna para bisitahin ng Mahayhay Falls bago kami umuwi ng Atimonan, Quezon. At nakalapag na kami sa palengke ng Pagsanghan. Medyo natuwa yung kasama ko dito sa Alimango. Sobrang laki naman kasi. Ang sarap sana mag-food trip ng ganito. Kaya lang hindi natin afford. Panigurado, mahal ang kilo nito. Sa mga nakakapanood nito, huwag niyong gagayahin yung ginagawa ng kasama ko. Dahil panigurado, pag nasipit ka niyan, sa laki naman yan, makakapanghiram ka ng Adidas sa manukan. Nang makatapos nga kami mag-water break, konting kwentuhan lang. Nagpahinga saglit, sabay sumibat na din kami. Eto pala yung ruta namin. Mula kay M90, nag Santa Maria kami.
Tapos diretso na ng Pami hanggang makarating kami ng Pagsanghan. Sa may Luciana na kami dadaan, shortcut papuntang Mahayhay. Tapos diretso na ng Falls. Mag-alas 2 na ng hapon na nakaangat kami ng Pagsanghan. Pinili namin dumaan dito sa may Kabinti para ma-enjoy naman namin ang zigzag road dito. Quality din naman kasi mga bangkingan. Mag-iingat lang kayo kapag dadaan kayo dito, lalo't di nyo kabisado. Pagpalabas ka na ng bayan ng Luciana, kumanan ka na dito. Kung naka-Google Maps ka naman, mas maganda. Hindi ka na mahihirapan makarating sa destinasyon kahit mawalan ka man ng signal. Dito ay pansamantala kaming huminto. Medyo nagdalawang isip kami kung tutuloy pa ba kami sa Falls. May nagbabadya kasing malaking ulanin. Bahala na, sagot ng bawat isa sa amin. Kaya naman nagpatuloy na lang kami sa biyahe. Hindi pa nga kami nakakalay, bumuhos ng malakas na ambon. Sakto naman, may nadaanan kaming waiting shed para silungan. At good timing din, meron nagtitinda ng balot. Kaya naman, kumain muna kami habang nagpapatila. Tamang-tama din kasi medyo ngalay na yung puweta namin sa biyahe. Habang kumakain nga kami ng balot, ay napagpasyahan namin na wag na lang tumuloy sa Falls. Baka kasi abutin kami ng ulo ng baha. Ang tanging goal na lang namin ay ang makalabas ng Mahayhay. At eto na nga bang sinasabi sa hula, naabot na kami ng Subasco. Napakalakas ng hangin, parang may ipo-ipo. Nagtuloy-tuloy ang malakas na hangin at ulan. Kaya naman, tinigil ko muna ang pagbibideo. Nang makalabas kami ng highway, nag-stop over muna kami dito sa Malinaw. Dito lang din to sa Mahayhay, papunta na ng Lukban. Kung nakaabot ka sa punto ng video na to, maraming salamat. Pwede mo akong i-follow para mapanood mo pa yung mga upcoming adventures ko. Hihirit na din ako ng like at share. Nagsimula na naman bumuhos ang malakas na ulan. Sa kasamaang palad, hanggang dito na lang tong video na to kasi nalobat na ako. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Peace out.